Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update para nga po dito sa minomonitor natin low pressure area na nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility. At ito nga po ngayong oras ay nasa eastern section na po yan ng Tacloban. Asahan po natin magdudulot ng mga biglaang pagulan yung extension ng kaulapan itong low pressure area. At umiiral pa rin po sa ating bansa itong northeast monsoon o yung amihan na nakakaapekto sa northern and central Luzon. Asahan naman natin yung mga isolated rain shower. At tayo naman po sa latest update ng advanced weather forecast as of 6 p.m. ngayong gabi na ito nga po ay may posibilidad pa rin na pumunta dito sa may parte ng Bicol region or sa northern portion ng Visayas as low pressure area dahil bumaba pa rin ang tsansa nito na bilang maging isang bagyo. At meron naman tong posibleng kasunod na panibagong sama ng panahon. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga posibleng lugar na makakaranas ng pag-ulan. Mamaya nga pong alas 8 ng gabi may mga pag-ulan pa rin po dito sa northern portion ng Palawan, eastern section ng Bicol region at ng Visayas. Magiging maganda naman po ang lagay ng panahon ng halos buong Luzon. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, may pag-ulan na sa eastern section ng Central Luzon. Meron pa rin pag-ulan sa may parte ng Palawan at meron pa rin po mga posibleng pag-ulan dito nga sa may Bicol region, sa may Visayas at magiging maganda naman ang lagay ng panahon ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 12 ng madaling araw ng October 30, mayroon pa rin po mga pag-ulan sa may Visayas at Bicol region. Iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil posible na po yung magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Tuloy-tuloy nga po makakaranas ng pag-ulan ang Bicol region at Visayas dahil hanggang alas 5 ng umaga, posible po nating maranasan yan. Dahil nga magkakaroon tayo ng possible shear line dahil nga po dito sa may pagbabanggaan ng dalawang hangin sa pagbugso ng northeast monsoon at paglapit ng low pressure area dito nga po sa may parte ng Bicol region. Pagdating naman po ng alas 8 ng umaga bukas, tuloy-tuloy pa rin magkakaroon ng pagulan ng eastern section ng ating bansa. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po sa ating advanced weather forecast, ito nga po yung ating low pressure area at pagdating naman po ng October 30, mas aangat pa nga po yan dito sa may eastern section pa ng northern portion ng Visayas at pagdating naman po ng October 31, sa parte pa rin po ito ng Visayas. Kung mapapansin nyo nga po, magkakaroon po tayo dito ng shear line na magdadagdag ng pag-ulan sa may parte ng Visayas at ng Bicol region. Pagpasok naman ng November 1, ito nga po yung posibleng papasok yung low pressure area dito sa may parte ng Bicol region at magdadala po yan ng pag-ulan. Pagdating naman po ng November 2, mas lalakas pa nga po itong shear line na angat po yan hanggang dito nga po sa extreme northern Luzon. At asahan pa rin po natin makakaranas po tayo ng mga pag-ulan. By November 3, posible nga po mapapansin natin na magkakaroon po tayo ng panibagong low pressure area dito sa may parte ng eastern section ng Mindanao pero ito po ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 5, itong possible low pressure area magpapaulan po yan dito sa may parte ng Mindanao at ng Visayas. At pagdating naman po ng November 6, ito nga po as low pressure area, tatawid naman po yan ng parte ng Mindanao at magpapaulan nga po yan sa halos sa buong Visayas at Mindanao, kaya bayang pag-iingat sa ating mga kababayan. Pagdating naman po ng November 7, magkakaroon uli ng panibagong sama ng panahon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mapapansin niyo po yung paglakas ng northeast monsoon o amihan na makakaapekto po yan sa eastern section ng ating bansa. May mga malalakas na pagulan, lalong-lalo na po dito sa may parte ng Palawan. By November 8, ito nga po yung
panibagong sama ng panahon ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at nasa eastern section po yan ng Mindanao. At habang magpapaulan pa rin sa eastern section ng ating bansa itong shear line dahil nga po sa pagbugso muli ng northeast monsoon. Again, kung mapapansin nyo nga po yung ating advanced weather forecast is pabago-bago nga po yan dahil nga kung mapapansin nyo malayo at mahaba ang advanced weather forecast natin. At yung pagbaba ng percentage na maging bagyo itong low pressure area na ngayon na minomonitor natin ngayong araw dahil nga po yan sa nananatiling malakas na pagbugso ng amihan. Para nga po sa kalaman ng mas nakakarami, no, yung amihan nga po, isa po yan sa nagiging main factor na nagpapahina po ng bagyo. Dahil yan po ay tuyot na hangin at yan po ang pumipigil sa magandang sirkulasyon ng isang sama ng panahon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.